Mukha po yatang lumalala, lumalawak, lumalalim ang mga issue na kailangan pong harapin ngayon ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Pagkatapos nga po ng inilabas na desisyon, ang 12-day suspension ng MTRCB sa Showtime, kasunod na po agad ngayon. Sinampahan po sila ng kaso ng mga miyembro ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Sila po ay hindi basta miyembro ng grupo. Mga abogado po ito. Mga abogado po ang nagkaisa na nagsampa kahapon sa Piskalya ng Quezon City ng isang kasong kriminal, cybercrime. Yan po ang ipinataw sa kanila na demanda. At ang isa po sa mga nangunguna, syempre pa, sa pagsasampa ng kasong ito, ay si Attorney Mark Tolentino ng SMNI. Alam mo, pinapanood ko yung kanyang programa, basta't may panahon, tumututok ako doon sa Pinoy Legal Minds. Yan, si Attorney Mark Tolentino. Nako, matindi ito. Hindi na ito yung basta maghihintay na lang po tayo ng kung ano magiging desisyon ng MTRCB sa kanilang MR at kung hindi nga pagbigyan, aakyat naman po sa Office of the President. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Kaso na to, Romel, nakaabot na ng korte. Opo na nakakaloka na ito. Ay, Diyos ko, pasikot-sikot na ito. At ang nakakaloka dito, di ba, na talagang ngayong araw yatang ito, magkakaroon ng media, press con, mga abogado, sasagutin na nila kung bakit at ano ang mga mga kaso dapat isampa sa kanila ng mga broadcasters ng Ngayon daw nakatakda ang press con dahil hindi na nila nilitanya pa kahapon ang nilalaman ng kanilang demanda. Sa press con daw nila sasagutin kung ano-ano nga ba yon. Idedetalye nila. Alam niyo po, nako, pag ganito na ang ating kalaban, kapisana ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Parang KDP ito Parang KDP. Samahan po ito. Oo, malawak ito. Marami sila at puro mga abogado na nakakaalam po ng lahat halos ng rekotitos ng batas. Hindi naman din nalayo doon sa mga kasong hinarap ni Vice at ni Ayon sa MTRCB, ang mga kaso na haharapin nila dito sa legal battle na ito. Halos pareho lamang po, kaya lang mas matibay ito dahil kasi detalyado. Diba? Hindi pa lumalabas ang verdict ng MTRCB. Panibagong kaso na mapapagod yata si Vice Ganda sa pag-attend. Oo. Alam mo naman, kailangan natin talaga hinaharap ang ating mga problema, lalo na kung ganyan. Ako, 3 beses na hindi nila harapin ang asuntong ito sa piskalya. Ay, alam na natin na magaganap, di ba? For resolution na ang kaso. For resolution na yon. Hindi na kailangan kanilang hintayin itong si Vice at si Ayon. Sigurado yan, ididiretso na for resolution. At kapag ganon, hindi sila ahead, wala sila sa bentahe kapag for resolution na. Ay nako, ang lalim na po ng inabot nitong problemang ito na nagsimula lamang po sa pagdut-dut nila ng icing ng cake at ipinakita sa himpapawid, sa ere, kung paano ang pagkain sa paraan na alam nila sa gitna ng mga bata, sa isip bata segment nila. Ang lawak na nito. Nako, grabe. Ang daming naapektuhan kasi. So, hindi lang nila alam na, yun kasi ang national television, yun ang nagagawa ng national television. Hindi lang yan sa mali na pagtitipon kasi national television kasi nakasaksi. Kaya ayan. At heto pa po, hindi pa po tayo matatapos dito sa kwento ng pagsasampa ng kaso ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Ito pa ang isang issue talaga na palalim ng palalim din dahil meron na rin pong mga malalaking tao ng ating lipunan na sumali sa issue na ito. Siyempre po, hindi natin makakalimutan banggitin ang dating senador at tagapagsalita, di ba, ng ating Pangulo, di ba, si Juan Ponce Enrile. Kailangan natin talagang ito. Chief Presidential Legal Counsel ni PBBM,
At may isa pa na talagang sumalo. Si Attorney Salpanelo. Ay, Si Attorney Salpanelo. Magkahawak kamay sila ngayon sa pagsasabi kay Vice Ganda na, noong pa namin pinapanood yan, talaga naman bastos. Ang kabastusan niya ay pinagkakitaan na niya at marami pang ibang kwento. Alam mo, dumepensa nga yung mga tagahanga, yung mga dyed in the wool na tagahanga ni Vice Ganda. Sabi niya, ito daw ay hinaing ng mga lolo na bored na sa buhay. Ayan, mga patimpis talaga nila. Talagang, hindi talaga titigil ito hanggat hindi talaga tatanggapin na nagkasala at kinakailangan gamitin nila mga ganito. Mga, inaano nila na sinasagot nila ng mga pabalang ang mga issue. Isipin mo, Presidential Legal Counsel ng ating Pangulo, sasabihin nila na, ay nako, digmaan ito at mga hinaing ito ng mga matatanda na talagang sawan-sawa na siguro sa kanilang buhay. Bored na raw, kaya si Vice Ganda ang kanilang natutukan. Yun. At eto, maganda naman yung banat naman at sagot naman, resback ni Vice Ganda sa Showtime, di ba? Ang ganda. Sabi niya, mahal ko po ang mga elders, mahal ko po ang mga senior citizens. Kahit po ang matatanda na ayaw sa akin, love na love ko po kayo. Panalo ka doon, di ba? Maganda yon yung sinabi niya. Nasagot niya sa isang paraan na wala siyang pinarunggitan at sinaktan. Sinabi niya na mahal din daw niya, pati ang matatanda na ayaw sa kanya. Di ba? Reverse psychology, di ba naman? Nakakaloka na talaga ang kwentong ito kasi araw-araw talaga mag-aabang ka talaga sa mga patutsada kung anong lalabas sa bibig ni Vice Ganda sa araw-araw na nag-aabang talaga mga tao Tama yung sinabi ni John isang araw hindi ito uupuan ni Vice Ganda. Re-resback at re-resback itong baklitang ito, sabi niya. Dahil hindi siya papayag na basta ganyan lang. Okay, naku, may kaso na pala. Sina Vice at Ayon, mahirap na to, nasa korte na. Sabi ni Tita Sofia Angeles, ayan. Eto, sabi ni Idol Lourdes de Vera, ang anak ng kanyang dakilang amang si Ka-Erning. Ang sabi niya, naipakibati po si Marge. Si Marge po, sa mga hindi nakakaalam, ang nagpapaganda ng bawat pagsikat at paglubog ng araw ni Idol Lourdes de Vera. Ayan. May naipakibati po si Marge na may napansin. Ang icing talaga nagdudulot ng kamalasan. Gaya ng icing, nagpahamak din kay Alex Gonzaga. Ha. Tama ka dyan, Idol Lourdes. Oo, yung mga icing na yan. Meron talagang kakambal na kung ano man, nakanigahan, di ba naman? Ay, nako, eye-opener po yan kay Vice Ganda kasi sobra na po talaga siya kuminsan. Sabi ng aking anak-anakan na si Ruel Barca. At nako, ang dami-dami. Sabi ni Tita Julie Paras, imbes kasi na magpakumbaba si Vice Ganda, nagpapakahambog pa. Feeling untouchable. Napakahambog. Tita Julie Paras, kailangan ko pa bang sabihin na oo naman o hindi naman? Alam mo na kung ano yung sagot namin dyan. Diba? Okay. Violation of cybercrime law and violation of child abuse law. Grabe ang tindi na nito, Horsey, sabi ni Boycie Karagay. Alam mo, Romel, kapag ang isang kaso ay kinasasangkutan na ng mga minor de edad, kahit sa kasong panghahalay, di ba? Kapag minor de edad na ang sangkot, napakabigat po ng ibinibigay na parusa sa mga ganyan. Lalo pa kaya yung mga bata na sa harapan pa nila nangakaupo nung sila ay umere noong July 25 sa Showtime at ipinakita nila talaga yung kanilang hindi kagandahang paghimod. Yun paghimod ng daliri. Ay, alam mo, nakakalimutin natin yung term na yan. Paghimod. Paghimod talaga yun O, kahit yung matatanda nung araw, kapag himurin mo at nang pakinabangan mo pa yung nasa kamay mo, di ba? Kinuha yung icing sa cake. Hinimod. Yun ang tamang term doon, hinimod. Yun yung hindi matanggap
ng mga kababayan natin, lalo na po ang mga nagsasampa ng kaso ngayon laban kina Vice Ganda at Ayon Perez. Ngayon lang naman po talaga kasi tayo nakakakita ng ganito katindi na pagpapakita sa himpapawid ng mga ganitong aktwasyon, di ba? At saan nakakaloka pa na idagdag ko lang, di ba? Kahit pala sino pwedeng magsampa ng kaso sa kanila, no? Yes, oo. Kaya nga meron tayong People of the Philippines, di ba? Nay, ano ba to? Andit Jeredia pa rin. Kaya sila Vice and Ayon sa latest case na na-file. Ano kaya ibig sabihin dito ni Ching Bautista Silverio? Yung kumbaga siguro ay ligtas pa rin kaya sila o pwede pa rin kaya nilang itawa o deadmine lamang itong issue na ito, di ba? Parang ganon. Okay, sabi ni Ede Letada, kung ganyang may isinampa na palang kaso laban kay Visceral, kailangan talagang harapin na lang nila. At ngayon ko lang nalaman na kapag 3 beses na hindi dinaluhan ang asunto ay for resolution na kaagad. Pwede niyo po bang maghain ng motion ang company vice? Hindi anak, sa piskalya ito. Kapag 3 patawag o 3 sampina ang pinadala sa iyo bilang kinakasuhan at dinedma mo ang piskalya for resolution na yon, wala kang interest eh. Hindi mo nire-respeto, hindi lang ang kalaban mo, kung pati ang piskalya. Di ba? Kundi pati ang piskalya. For resolution na yon, okay? Ayan, tama ako yung interpretasyon ko kay Ching Bautista Silverio. Unbothered. Alam mo, nababasa mo yung the second unbothered personality next to Tony Gonzaga. Opo, ito na. Siya na yan. Okay. At eto, Nay, ang ganda ng paglalarawan ninyo. Salamat po. Himod or leak. Tama, Nay? Tama, Boysie. Himod yun. Hindi po naman sip-sip eh. Kasi kung ginanyan, tsaka ganun ang sip-sip. Yung parang bata na gutom na dumododo. Pero yung hinimod nila eh. Hinimod, yun po yun. Okay. Grabe, criminal case na yan at malalim ng kaso na yan. Karma is real. Nako, Vice at Ayon, Tita Nene Olanday, ay nako, ayan na nga ba. Ay nako, ang dami-dami po natin pumapasok na mga mensahe dito. I really cannot comprehend, Nanay, itong si Vice at si Ayon. It doesn't make them less if they say sorry. Masyado na siyang matayog. Ito po ay galing pa, lumipad pa papuntang Pilipinas. Itong mensaheng ito mula sa London kay Wating-Wating. Oo, totoo yan. Hindi tayo nababawasan. Hindi ka titing na timbang ng pagkatao kapag marunong tayo mag-sorry. Sa pangungutang nga eh. Kung di ka pa makababayad, tumawag ka lang muna. Pasensya na po kung di man ako makapagbabayad ngayon, pero pinaghahandaan ko po ito. Pagtawag mo pa lang sa pinagkakautangan mo, parang nakabayad ka na. Diba? Ay, ba't di ka magsausori kung alam mo naman na mali ka? Diba naman? Yun ang nagpapigat eh. Nagmadaling opinion yun nang hindi sila nagsorry. Hanggang ngayon, ayaw niya. Ayan, word of the day, himod. Malaswa talaga ang ginawa nilang paghimod sa icing. Ay ambot sa kabayo na may bangs. Sabi ni Eddie Letada, ay ewang po. Sabi niya,